Sa gitna ng kabundukan ng Bukidnon, matatagpuan ang Talaandig, isang tribong mayaman sa kultura, sine at tradisyon. Ngunit paano nagbago ang kanilang paraanan, pamumuhay mula noon hanggang ngayon? Tatalakayin natin ang mga kategorya na naglalarawan sa pamumuhay nila noon at ngayon. Una, pagkain. Ang pagkain ng Talaindig ay hindi lamang isang paraan upang mapunan ang pangangailangan ng katawan, kundi isa rin itong mahalagang bahagi ng kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang isang tribo. Ang bawat putahe na kanilang niluluto at kinakain ay may malalim na ugnayan sa kalikasan. Dahil ito ay nagmula sa kanilang sariling ani at likas na yaman. Naniniwala sila na ang pagkain ay isang biyaya mula sa kalikasan at dapat itong gamitin na may paggalang at pasasalamat. Ang pagkain ay isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Isang paraan upang ipagpatuloy ang mga tradisyong ipinasa ng kanilang mga ninuno sa mga susunod na henerasyon. Noon, ang tradisyonal na kasuotan ng mga Talaandig ay binubuo ng maluwag na damit na gawa sa abaka o kahoy na tela. Ang mga lalaki ay nagsusuot ng bahag at putong, habang ang mga babae ay nagsusuot ng malapad na palda at blouses. Ang mga kasuotan ay karaniwang pinalumutian ng mga borda at kulay ng mga tina. Sa kasalukuyan, ang mga Talaandig ay nagsusuot ng mas modernong kasuotan, lalo na sa mga urban areas. Ang mga tradisyonal na kasuotan ay karaniwang isinusuot sa mga espesyal na okasyon tulad ng mga festival at seremonya. Ang musika ng Talaandig ay hindi lamang para sa entertainment, ito ay bahagi ng kanilang kultura, paniniwala at paraan ng buhay. Noong unang panahon, ang musika ng Talaandig ay ginagamit para sa mga ritual at pagdiriwang. Gumagamit sila ng mga instrumentong tulad ng gong o agong at bamboo flute. Ang mga tunog ng mga instrumentong ito ay sumisimbolo sa kanilang koneksyon sa kalikasan at sa mga espiritu. Ang mga kanta ay puno ng spiritual na mensahe at nagpapakita ng kanilang paggalang sa kalikasan. Ngunit, ano nga ba ang pinagkaiba? Sa kasalukuyan, ang musika ng Talaandig ay nagbabago na rin. Bagamat pinapanatili nila ang kanilang tradisyon, gumagamit na rin sila ng mga modernong instrumento tulad ng gitara, keyboard at drums. Halimbawa nilang kanta ay Hinileban na nagtatampok ng tradisyonal na mensahe tungkol sa pagpapahalaga ng kultura, ngunit ginagamitan nila ito ng modernong estilo at instrumento. Na umaasa sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pangangaso gamit ng mga sipat at panag. Bago sila umalis, ay nagsasagawa ng mga ritual upang humingi ng gaspas sa mga espiritu para sa isang matagumpay na paglalakbay. Sila ay mahusay na gumagawa ng mga bitag mula sa natural na materyales na matatagpuan sa kagubatan. Ito din ay libangan, lalo na sa mga kalalakihan. Ngayon, gumagawa na sila ng mga baril na gawa sa tubo at kahoy. Ang ilang mga mangangaso ng Talaandig ay nagsimulang gumamit nito kasabay ng mga tradisyonal na armas. Ngunit ang may mga batas ng sinusunod, kaya ang tradisyonal na kasanayan sa pangangaso ay lubos na nabawasan. Ang pagbuo ng pamilya sa Talaandig ay isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Ang proseso ng pagbuo ng pamilya ay hindi lamang tungkol sa dalawang magkasintahan, kundi isa sa masamang responsibilidad ng bawat isa sa komunidad at mga pamilya ng magkasintahan. Pagkatapos,
ng panliligaw at pagtanggap ng pamilya ng babae, ang magkasintahan ay magpaplano sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Mahalaga sa kanila ang pagtutulungan at pagkakaisa sa loob ng pamilya, kung saan ang bawat isa ay may papel na ginagampanan upang mapanatilig ang kaayusan at kaligayahan ng pamilya. Ang kasal sa tribong Talaandig ng Bukidnon ay isang sagradong seremonya at may malalim na espiritual at kultural na kahulugan. Para sa mga Talaandig, ang pag-aasawa hindi lamang isang personal na kaugnayan sa dalawang tao, kundi isang pagsasama na mayroong responsibilidad sa komunidad, sa pamilya at sa kalikasan. Ang proseso ng kasal sa Talaandig ay binubuo ng mga ritual at seremonya na nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga ng mga espiritu sa mga ninuno at sa mga tradisyon na kanilang tribo. Sa Talaandig, ang panganganak ay isang mahalagang bahagi ng buhay at kultura. Ang mga kababaihan sa tribo ay karaniwang nanganganak sa kanilang tahanan sa tulong ng mga mang-uuma o tradisyonal na hilot na may malalim na kaalaman sa panganganak at pangangalaga sa mga buntis. Bago at pagkatapos ng panganganak, may mga ritual at seremonya na isinasagawa upang tiyakin ang kaligtasan ng ina at ng bata, pati na rin upang ipagdiwang ang bagong buhay. Ang komunidad ay may malaking papel sa pagbibigay suporta sa bagong ina. At ang mga kamag-anak ay nagtutulungan sa pag-aalaga at pagpapalakas sa pamilya. Ang panganganak ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang kolektibong pagdiriwang ng komunidad at ang pagpatuloy sa pagyabong ng kanilang kultura at tradisyon. Ang paggawa ng bahay ng mga Talaandig, isang salamin sa pagbabago ng pamamaraan sa paglipas ng panahon. Noon, ang mga bahay ng Talaandig ay lubos na umaasa sa mga lokal na pinagkukunan ng likas na materyales tulad ng kawayan, kahoy at iba't ibang uri ng dahon para sa bubong. Ang pagpili ng mga materyales ay madalas na pagkakaugnay sa mga paniniwalang espiritual at mga kasanayan. Ang mga ritual at seremonya ay sinasagawa sa buong proseso, mula sa pagpili ng lugar hanggang sa pagkumpleto ng struktura. Ang paggawa ng bahay ay isang gawain pangkomunidad na kung saan buong komunidad ay nakikilahok sa iba't ibang yugto ng pagpapatayo. Ngunit ang mga modernong impluwensya ay nagdala ng pagbabago. Ang mga modernong materyales tulad ng mga yero, semento at mga bloke ng mga konkreto ay isinasama na ngayon sa paggawa ng kanilang mga bahay. Ang pagbabagong ito ay madalas na itinutulak ng mga salik tulad ng tibay, pagiging epektibo at kadalian ng pagpapanatili. Ang mga modernong teknik sa pagpapatayo ay unting-unting pumapalit sa mga tradisyonal na pamamaraan. Maaari itong magresulta sa mga pagbabago sa pangkalahatang disenyo at istruktura ng mga bahay. Noong unang panahon, ang mga katutubong tribo ay may sariling paraan ng pagsasaka, manumanong pagtatanim at pag-aani. Ngunit sa modernong panahon, dahil sa teknolohiya, ginagamit na ang traktora, harvester at iba pang makinarya sa halip na manumanong paraan ng pagsasaka na nagpapadali sa trabaho ng mga magsasaka. Ang mga Talaandig ay umaasa sa spearfishing noong unang panahon. Ang mga sinaunang tao ay gumagamit ng hinasa at matulis na kahoy, buto o bato bilang sibat. Minsan, ginagamit din nila ang tinik ng alaman bilang pantulong sa paghuli ng isda. Ngayon, umaasa na sila sa modernong pangingisda. Ngayon, ginagamit na ang iba't ibang teknolohiya tulad ng mga pangingisda na gamit, ang lambat, fishing rod, spear gun, sonar at iba pang makabagong kagamitan. Bukod sa tradisyonal na spearfishing na ngayon ay gumagamit na ng spear gun, mas madalas nang ginagamit ang malaking lambat, online fishing at iba pang paraan upang makahuli ng maraming isda. Ang pamamahala ng modernong grupong Talaandig sa Bukidnon
ay may ilang pagkakaiba kumpara sa lumang tradisyon na pamamahala nila. Bagamat may ilang aspeto din na nanatili. Sa lumang tradisyon na pamamahala ng talandig ay pinamumunuan ito ng mga dato na may otoridad batay sa oral tradisyon. Ang hustisya ay sinusunod sa pamamagitan ng customary law gamit ang husay or tampuda upang maibalik ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Mahigpit din ang kanilang koneksyon sa kalikasan na may ritual sila para protektahan ang lupa at tubig. Sa moderno namang pamamahala ay pinagsama nila ang tradisyonal at formal na sistema ng gobyerno. Ang mga dato ay nakipagtulungan sa LGUs at ang hustisya ay maaaring dumaan sa customary law or korte ng gobyerno. Mas binibigyan nila pansin ang edukasyon, ekonomiya at paggamit ng teknolohiya upang mapanatili ang kanilang kultura at isulong ang kanilang karapatan bilang isang tribong talaandig sa Bukidnon. Noong unang panahon, sa mga pagtitipon ng mga talaandig, sina Baylan at Inday ay sumasayaw sa ritmo ng tradisyonal na musika. Ang kanilang mga kasuotan ay mga makukulay na malong, sumasabay sa kanilang mga galaw at nagpapahayag ng kanilang pagkakakilanlan. Sa bawat pag-ikot at pagtalon, ipinapakita nila ang kanilang koneksyon sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno, habang ang tunog ng agong at kulintang ay bumabalot sa hangin, nagdadala ng mga kwento ng kanilang kultura. Sa kasalukuyan, bagamat nagbago ang kanilang kasuotan at nagsusuot na sila ng mas modernong damit, ang diwa ng sayaw ng taalandig ay nanatiling buhay. Sina Baylan at Inday ay patuloy na sumasayaw sa saluyong ng tradisyonal na musika, nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang kultura. Ang kanilang sayaw ay isang paalala na ang tradisyon ay dinamiko, umaangkop sa panahon, ngunit ang puso nito, ang pagmamahal sa kultura ay nanatiling walang pagbabago.